Isa po mapagpalang umaga sa inyong lahat. So today is the 23rd Sunday in Ordinary Time. We have just read and you have just heard the Gospel from Luke chapter 14, verses 25 to 33. And today, September 7, 2025, and we are here, live na live po, in this ABS-CBN channel. So, our theme for today is discipleship. What is and who is a disciple? Sino ba ang alagad ni Jesus? Pakitingnan niyo po ang alagad ni Jesus. Yang katabi mo ba ay alagad ni Jesus? And not only we will be talking about the disciple or disciples, but let's discuss the cost of discipleship. Ang halaga ng pagiging alagad. Alam niyo po, ako'y natutuwa. Hindi niyo na itatanong. Abay, next year, 20 years na po ang Healing Eucharist. At tayong lahat dito ay disciples of Jesus. Amen. Our cameraman, audio man, yung behind the scene, yung ating choir. At alam niyo po ba, may I acknowledge yung mga kasama natin hanggang ngayon. Ito, pisahan natin. PRC Board Chair ng Guidance and Counseling. Yung mga diba, lahat ngayon ng Guidance Counselor, dapat licensed na. We have Dr. Luz Guzman, still the chair. Amen. At tingnan po naman natin, alam nyo ba sa finance, lalo na sa technology, anong ginagamit natin, diba? GCash, Maya, abay nandito po ang FICTEC founding chair. EVP po siya ng RCBC and marami na siyang nagagawa. And just recently, the successful Manila Tech Summit 2025, Brother Lito Villanueva, congratulations! Ano po? Talagang disciple of Jesus. Ito naman sa business, yung Philippine Marketing Association. Ang president po nandito, Sister Christy Oreta, and former president, Sister, of course, Faith Abano, na mayroon ding program na ngayon. At alam nyo po ba, mayroon ding Banking Marketing Association, the Bank Managing Association of the Philippines. Ang vice president nandito. Ang siyempre, the best half of Brother Lito, Sister Piwi Villanueva of Land Bank, SBP naman. At ang ating mga choir, papuri, lahat tayo, amen, purihin po natin ang Panginoon. This is the Healing Eucharist, the disciples of Jesus. Kaya lang ito, alam naman natin, noon only one, the one and only Catholic country. Ngayon dalawa na. Kasama na ang East Timor. Na ano? Ito na tinatawag nating two Catholic nations in Asia and having a substantial portion of the population professing the Catholic faith along with East Timor. Kaya lang, itong laman ng balita itong nakaraang mga araw, yan na, ang flood control projects. At sino ang mga naandyan? Ay di yung 85% na Christians, Catholics, graduates of Catholic universities and schools, Christian schools. Kaya ang tanong, anyari? Well, we are not here to judge. Kaya ngayon, it is a challenge. We pray and we believe something good will come out of it. Amen? Kaya ngayon, concentrate tayo sa gospel. At nais ko pong ibahagi, narito ang tatlong buod at malinaw na pagpapaliwanag sa Ebanghelyo. The demands of discipleship. Ano ba yung hinihingi ng pagiging alagad ni Jesus? Inumpisahan natin, nakakatakot nga. But we have to understand the words of Jesus. Kung ang sino man ay lumapit sa akin nang hindi kinamuhuhian ang kanyang ama't ina, asawa't mga anak, mga kapatid, at maging ang sarili niyang buhay, ay hindi siya maaring maging alagad ko. Himayin po natin, himay-himayin natin. And you know, we are blessed to have Catholic groups like
BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professional. BCBP, na mga nasa profesyon, nasa business, pero isinasabuhay ang pagiging Katoliko at Kristiyano. Amen? Nasabi ko nga tayo, Healing Eucharist. At meron din yung Truly Rich Club ni Brother Bo Sanchez at yung kanyang na-founded na community, The Light of Jesus. Ako'y natutuwa. Kasi nga, ang tanong ni Brother Bo, do you want to gain financial wealth and spiritual abundance at the same time? So, isinasabuhay ang pananampalataya, pati sa mga financial thing. In fact, next week, kita-kita po tayo sa SMX Aura. Meron na naman tayong Wealth Summit 2025. No? Kaya, talagang pagbabago, isabuhay ang pagiging Katoliko Kristiyano bilang alagad ni Jesus. Ano ang makukuha natin sa Ebanghelyo ngayon? Number 1, challenge, ang pag-ibig kay Jesus ay higit sa lahat. Love for Jesus is above all. Yun naman ang sinasabi. Hindi mo yung kamumuhian ng sarili. No. Ang sabi lang, nais lang sabihin, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo si Jesus ng higit sa lahat. Tao o bagay. Jesus above everything. Jesus above lahat-lahat. And God's love above all. So magandang paliwanag. Hindi literal na pagkamuhi sa pamilyang ibig sabihin ng Ebanghelyo, kundi isang radikal na pag-uunawa kay Jesus sa ating buhay. The gospel doesn't mean we should literally hate our family, but rather that we should radically prioritize Jesus in our lives. Amen? Yun ang ating dapat gawin. At ang pagmamahal ng Diyos, sa pagmamahal kaya sa Jesus, sa Diyos, kung ano man ang iyong relihiyon, ay dapat naganap na walang kondisyon na mas matimbang kaysa sa lahat ng iba pang pag-ibig. Paalaala uli. Basta unahin ang Diyos sa pagmamahal, sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen? O huminga ng malalim, di ba libre pa rin yan? Ang araw, wala pang mga tao. Ang hangin, ang araw, nandyan na libre. Kaya inuna rin tayo sa totoo lang na minahal ng Diyos. We could easily love God if we will experience His first love for all of us. So our love for God, our love for Jesus, if you are a Jew, your love for Yahweh, or your love for Allah, must be complete and unconditional, outweighing all other forms of love. Yun lang ang sinasabi. Pangalawa, tiyakin ang pagtaya sa halaga. O tanungin ng katabi, saan ka nga ba tumataya? Yan, determine the cost of discipleship. Bearing the cost of discipleship means carrying our cross. Count the cost of discipleship. So with that, ang pagiging alagad ay hindi isang bilang biglaang desisyon. No, it is not. Kundi isang seryosong pagtaya na nangangailangan ng sakripisyo. It entails sacrifice. Being a disciple is not a snap decision, but a serious commitment that requires sacrifice. Tulad na nagtatayo ng tore, what a example given by Jesus, dapat nating kalkulahin ang halaga ng pagsunod kay Jesus. Sa kabila ng hamon, hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin siya sa bawat hakbang. Counting the cost. Kaya nga, tingnan natin, pag-aralan natin ng husto. At panghuli, ikatlo, makakamit ang tunay na kayamanan. Find true treasure. At ito nga, ang mga tinuturo ng BCBP, ng Truly Rich Club, pwede kang yumaman. Ano sino yung mayaman? Ang tunay na mayaman ay nagbibigay. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, nagbigay na ba yan? Sabihin mo, may yaman ka. Ayun! O bigyan mo ng ngiti, mayaman ka. No? At huwag kang mangdaya, huwag ka nang mangkupit or what. Pwede kang yumaman. Find true treasure in Jesus. And the true treasure and the best treasure is, of course, the heaven, no? Yung langit na ipinangako. So, ang pagbibigay prioridad kay Jesus
ay humahantong sa isang buhay na puno ng kagalakan at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Every sacrifice is not a loss, but an investment in life that is truly rich and eternal. I just love that word, investment. Kaya ito rin ay isang pagtataya. Ikaw ay nag-i-invest. Every sacrifice, that's an investment. You, all of us make today builds a better tomorrow. Kaya ang isang sakripisyo ay isang investment. Mag-invest tayo sa ating pananampalataya. Ang bawat sakripisyo ay hindi pagkawala, kundi isang pamumuhunan sa isang buhay na tunay na mayaman at walang hanggan. At nandito nga ating mga kasama, pwede mong ipagsama yung iyong trabaho as your apostolate. Our cameraman, nasabi na natin kanina, kung nasa bank ka, nandiyan ka sa education, kagaya ni Sister Michelle as an educator, o ito namang ating choir na awit papuri, pwede. So, to sum up everything, what is the cause of discipleship? Number 1, love for Jesus is above all. Ang pag-ibig kay Jesus ay higit sa lahat. Pangalawa, determine the cause of discipleship. Tiyakin ang pagtaya sa halaga. At pangatlo, find truth treasure. Makakamit ang tunay na kayamanan. At ano pa nga ba? Sino ba yung sinasabi nating the best disciple? Aba, meron. Eto, kasi bukas, birthday niya. Sino siya? Mama Mary. September 8, her birthday. The first and the greatest disciple. Palakpakan po natin ang ating ina. So, September 8, happy birthday, Mama Mary. Siya ang ating modelo. Ipinakita niya papaano bilang ina ni Jesus. Siya rin ay naging modelo sa pananampalataya. At September 8, mahalaga po sa aming mga SBD, the birthday of the Society of the Divine Word, founded by St. Arnold Jansen. 150 years old na po ang SBD. Amen! Kaya nga SBD, ito, from style, yan po sa Holland, to the world, from everywhere, for everyone. At sabi po dito, ang statistics, ilan na ang SBD ngayon? Ang SBD po ay 5,754 missionaries from 76 nationalities sent to 79 countries. At ang mga Pilipino SBD po, mahigit sa 100 na sa ibang bansa bilang mga misyonero. At noong pong Friday, Biyernes, we celebrated the 50th priestly anniversary of Father Tony Pernia SBD, the first the priestly anniversary po, 50 taon sa pagkapari. Siya po ang unang first Filipino, first Asian na naging General Superior ng SBD. At ang kanyang classmate, ang founder po ng DREAMS, ng Divine Word Institute for Mission, si Father Edgar Habir. So we greet them happy 50th priestly anniversary. Palakpakan po natin. And the dream of St. Arnold Jansen to found a lay society is now a reality. It was Father Tony Pernia who resurrected the dream of St. Arnold to found a lay group. Kaya ang Arnoldo's family po, ano yon? Ang mga founding St. Arnold Jansen, of course, kaya nga 150 years ago, SBD, pinound niya rin po ang SSPS, the Blue Sisters, at ang Pink Sisters. At ngayon, dahil sa ginawa ni Father Tony Pernia, we have now lay partners. May lay partners ang Blue Sisters, ang association or associates, mayroong ang Pink Sisters, may lay partners sila, the Adorers, at ang mga, ito na nga po ngayon, ang SBD lay partners. And Philippine SBD is blessed to have several SBD lay partners groups like Healing Eucharist, no? Yung HELPC, ang Lay Society, ang St. Arnold, yung Lasads na tinatawag, kaya ang HJM, yung mga XBD, SBD Friends, at yung DREAMS. Kaya nga, sino ba ang disciple ni Jesus? Pakisabi sa katabi, ikaw yan!
Ako yan. Tayo yan. So we pray for the disciples of Jesus. Isama natin sa misang ito ang lahat ng tagasunod, followers of Jesus. Last Q&A natin. May tanong tayo. Feel mo? Feel ko. Gets mo? Gets ko. Gawin mo. Gagawin ko. Purihin natin ang Panginoon.